Good morning mga kapatid, isang magandang umaga. Time check 7:40 AM. Location Weyburn, Saskatchewan. So hindi na tayo umabot kahapon sa ating reload dahil hanggang 3 PM lang sila. So advice sa akin this morning 8 AM. So ready na tayo na pumunta doon sa pagpipick upan natin. Meron lang sigurong mga 10 kilometers away. Please drive to highlighted route. Actually 6 lang pala yan, 6 kilometers away. Meron isang New Hope din. Kagabi kinatok ako kahapon. Si Brian, puti, yung may edad na rin. Pipick up din siya sa kung saan ako magpipick up. Nag-stop ako rito sa Co-op. Dito na nagpalipas ng gabi. So ready na tayo para kumabante. To go na tayo. Masyadong maliwanag pa itong itong display na kasi gabi pa. Babaan natin. Ayan. So crash car ang ating load, mag-chain ako niyan sigurado. Maya-maya ipapakita ko sa inyo kung paano kami mag-chain para dun sa mga body natin na sumusubaybay sa ating channel na kahit paano pumupulot ng konting information on how to secure yung load, makikita nyo, So tayo mag-chain tayo. Pag crash car yan, siguradong kailangan chain ang ilalagay, hindi pwedeng straps. Rule yan dito. So tara na, tapos na ang aking pre-trip. Ang oras 16 minutes na, so pwede na tayong lumarga. So ito yung nasa kanan na yan mga kapatid, yan yung company na pagpipick upan namin. Mga yan, mga crash cars, yung na yan, ang nandyan, yung mga nire-wreck, yung mga binebentang luma ng truck, tapos ika-crash nila dito nila yan. Ayan, tingnan niyo yung truck niya, di ba? Classic truck yan, si Brian. Kulay light gray or ash yung kulay ng truck niya. Pero hindi, dito pa rin tayo sa ating Cascadia. Arriving at Industrial Road on the right. Ayun, bukas na, So hopefully pagsabay na kaming loadan, pero I don't think na mapagsasabay kami yan na loadan. Malabo yan, sigurado yan. Abante Brian. Abante lang brother, kasi haharang tayo dito. Move Brian, move. Wala akong radio Brian, move. Yeah, you move. Go to the side. Okay lang, atras na lang tayo kung mali yung position natin. So yan, dito na kami. Hindi namin alam kung malambot yung ko, napagilid ako ng gusto. Nararamdaman ko kinakain ako dito sa kanan. Malambot. Morning, Brian. Did you sleep well last night? Not really. I was in the middle of two trucks. And they're running their engine all night long. No, I was parked the other way around, so I didn't have anybody. Yeah, I should have did that as well. So yan si Brian, mga kapatid. Diba, may edad na siya pero nagdadrive pa rin siya. Mabait yan. Na-meet ko yan dun sa Harrow, yung nakita ko siya na nagtatarp. Binubuhat niya yung tarp kahit ganyan ang edad niya. Samantalang ako, hirap na hirap ako doon sa tarp.
It will be there? I'm thinking both the tracks go that way. Okay. Back up and then I'll. Maybe we can turn around. I saw the map. It's a really wide area, right? I have no idea. So you want to back up? I'll just back up beside you. Okay, okay, all right, okay. I can back up a little so that you have more space. Yan ang truck niya, no? Siya yung naiiba yung kulay sa mga truck namin. Abante uli. Nasobrahan niya eh. Nasobrahan ni Brian. Yan, patay natin ilaw. Baka nasisilaw siya. Ayan, maraming danig si Brian, oh. Hihingi ako ng danig sa kanya mamaya. Kasi wala akong danig siya. Hihingi ako sa kanya. Ewan ko, yung nag-load nito, pangapalito na danig siyang nilagay sa ano, nilagay dito. Mga palito. Yan, stick yan, manual yan. Diba? Classic long nose ano. Yan ang truck niya. Yan ang mga gusto ng mga ano, ng mga may mga edad na truck driver. Yung mga ganyang truck. Ayaw nila ng automatic. Wala silang tiwala sa automatic. Maganda kasi ang pag nabalahaw ka, mairarak mo yung sasakyan mo. Gawa ng clutch, tsaka yung ano, may gaganyan mo para magsuswing yung truck mo para makaalis ka. So, dun siguro, dun ako pupunta rin. Yan natin. Usapin natin to si Brian. F1P, hindi, gumagana pa to. GreatPlainsFord.com. Baka binibenta nila yung mga yan, ano. Gumagana pa yan. Brian! There? They say here? Oh, so they gonna come out? Yeah, I said you. Oh, okay. Once you're there, I'll just wait here, maybe here in the side. Okay. Let me know. I'll get just 4 pieces, the one on the top. I'll just get the 4 pieces. Yeah. Just in case. Just 4 pieces, Brian. That's it. All right. Thank you. I got that. Yeah, I saw it. You have a lot. I got a lot. Yeah, I had more actually. But because I went to the docks, they have to have 4 miles. Yeah. Go buy more. Oh, you went in the north side, Vancouver Port, North Port? No, Fraser, Fraser? right off the 7. They don't want the small one, right? No. Let me have it. Thank you, Brian. Thank you so much. Let's see kung kailangan to mamaya. I don't think na kailangan to eh. Kasi yung mga crash car na yun, may gulong yun eh. Minsan hindi na kailangan. Hingal tayo.
Kita nyo, si yung puti, di ba? Malakas pa yan. Baka nga talo pa ako dyan eh. Nag-start ako hingalin mga kapatid ito nung nag-40 na ako, no? Nung nag-40s na ako, medyo lumabo na mata ko, humina na resistensya, tapos sinihingal na. Dahil din siguro tinigil ko na rin yung exercise pagbabasketball, no? Kasi nagbabasketball ako dati halos araw-araw. So pasok tayo mga kapatid, ano. So ito yung itsura nung ano, no, rec yard nila, no. Puro kotse na sira na. So pipipiin nila yan. Daming mga parts yan, no. Yung mga ganyan, no. So pwede nilang kuhanin yan, tapos ibebenta pa nila, no. Maraming parts dito. Ecotech, ano ba to? Toyota ba tong ganito? Ayan, no. So yung si Brian na yun na, niloloadan na siya doon. So ako nang susunod dyan na loloadan. And then ewan kung saan kami mag-chain. Doon din daw yata, sabi nung ano eh, nagpapunta sa akin dito. Nissan Optima, dami nga. Cobalt, ito Cobalt to, oh. Kailangan ko yung mga parts niyan. Ayan, oh, one door lang din, oh, Cobalt to. Yung gulong kaya niya, nasan na? Parehas ng ano ko yan, oh, ng kotse ko. 06 2006 na Cobalt. Ito Cobalt din, oh. Ayan, may gulong pa to, oh. Ayan, oh. Ang gulong niya pa eh, ano, yung mags, oh. Pagka ano, no, mga parts kailangan mo dito. Marami sa ganito. Tanungin ko nga si ano, si Manlalakbay Biyahero, may mga alam yun na ano eh, na mga ganito, mga rec yard sa Winnipeg. Mangangahoy ka ng ano parts. Are they going to max out the weight? I don't know if that. That's too high. It's too high. How high we can go? 13.6. 13.6. That stick there. That's the right height. Okay. Yeah. So beyond that, it will be oversized Yeah. load, eh? That we don't want to do. Okay. Oh, so that's their guide, eh? Yeah. So more than that, they will not put it. Okay. You're not yet maxed out on your weight? I don't think so. Do they have a scale here? No, I don't think so. Oh no. Mine is quite accurate. The one on the drive on mine. What's that now? That's at 38. 38 only? Yeah, I don't know. That gauge is... Yeah, it seems that. How many cars this already? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 cars already. Hey, once they suck it down, yeah. Oh yeah. I'm like
38 pounds on 48,000 right now on the back. That seems good. So I have Yeah. no idea. I Yeah. don't do any trucking at Yeah. all. So Okay, so we can go at 52, right? Some on the On the back end. 52. Yeah. Sometimes I go 65. Oh no, I'm talking weight. Pounds. Oh wait, yeah. 52 max, 52,000 pounds, and how much are you now? I'm 48. 48,000. Yeah, because the gauge shows 38, and at 38 when I weighed it with the other load, that was 48,000. You can go up to 70 max there on the PSI. Yeah. 70. Oh no, not on this trailer. Not on this. This is 55, 52, right? No, Fif- this 34,108. Oh, 34. Okay, 48. Okay. So what do you want back here then? Just one more stack, or what do you? Or you? Oh yeah. Or what? Your drive might be over. I'm at pulling parts out. It's not yet. I think his drive is over. Most of the time, if that's the stock, Wait, how long is your trailer? 52. Good. I'm longer than Good. this is 48. Yeah, I hate them. I hate 48. So yeah, None of my cars work out. These Oh, are all yeah. fairly short. yeah. I can't put my long ones on. At least Oh. on yours, I could probably put a set of long ones, then Yep. short ones. Yeah. We can flush it on the. We can start at the back, then flush there, and then move forward I usually start at the front. on the front. Yeah. Then I can just go get different lengths as we go. I put the long one there, then yeah. Okay. Listen, But we can start at the back if you like there on my deck. Okay, 38 is 46,000 pounds on the back. Right. What about if we would go? Oh, I guess we can't do that, can we? Can we go like stagger it? Staggered stock on the middle of this boat. Like put this one in the middle, Yeah. and then one more in the middle there. Is that possible? How did you do the one yesterday? Or you loaded one? I always just put 3 stacks high Oh. on everybody. That's all I ever do. Oh, okay. Okay, well, take this one. Well, can we change it afterwards if we stack and stack? Or no? I don't know how you want to do Are we going to chain here or there? it. No, we train up there. Okay. You're still legal on your drive? Yeah, right now, yeah. It's right You now. haven't yet put it down, right? That one's good. Oh, Yeah, okay. Put it down. And what do you want to do here? Okay, let's do like you always do. Yeah. Do it like you always do. And yeah, just do 2. Yeah, 3 stacks. Then we'll go take it from there. Are we going to scale later on the scale outside? Outside? They don't have here, maybe. I forgot to ask. Oh shit. So we drive slowly going back there in front. You sure you're still legal on your drive? I think so. Because in Crookston, if it is like this, it's almost the limit. Yeah, we'll go 37.5 though here. Yeah. Okay na, lulugda na tayo mga kapatid, ano. So, pwedeng mag-video dito. Hindi bawal. Sabi ko dito, mukhang saan pupunta yung si brother. So, unahin niya rito. He wants me to move forward. Eh, baka wala siyang daanan sa harap eh. Kaya hindi ko pinorward masyado.
You want me to move the dunnage? You want me to move the dunnage? The dunnage, you want me to move it? On. Oh, I think it's okay there. It's okay? Okay. This is my fault. Oh yeah, okay, okay. Okay. So, good. So, 3 stocks, 2 levels ang gagawin. So, let's see. Ano kung yan, ayos na ayos. No, you can do it. Let's do this here. So, ayan. 3 stocks na, no? Gagawing 2 levels yan. Ayun na si Brian. So, ito yung ano, no? Ito yung height. Ito. So, tingnan natin kung ano, kailangan ganyan lang yung height niya from the ground, or else kailangan pa ng permit. So hindi tayo dapat lalampas dyan. So yun na mga kapatid, 3 level na, no? Parang mataas tong sa dulo, pero pag nalagyan to ng pag nalagyan to ng yeah, I think it's fine. Pag nalagyan ng chain yan, bababa pa yan ng mga 2 inch. Kasi pepersahin yan, 4 na chain. Ang ilalagay dyan mga kapatid, 4 na chain, no? Para ma-squeeze yung load na yan. 4 na chain. Yeah, it should be shorter one. This is a bit high. Yeah. So mga kapatid, isa na lang and then good na tayo. Medyo may doubt ako dun sa dulo, pero babanatin ko na lang ng ng chain ng gusto para bumaba pa ng konti, kasi halos sakto sa 13 feet 6 inches yan So hihilahin na lang yan. Tiga 4 na chain ang ilalagay dyan. 4 dosing chain yan, no?
So magkita-kita tayo doon kapag chainan na, no? Kapatid, ano, pakita ko sa inyo ang pag-chain, ano. So kanina tinulungan nila ako na ilagay yung mga chain sa ibabaw, no. May boom truck, nilagay nila yan, and then apat bawat stock, ano. Yan, apat na chain. So nandito na ako, tatlo na lang. Ipapakita ko sa inyo kung paano ko hinihigpitan. So dito sa kabila, kung makikita nyo mga kapatid, ayan, naka-angkla lang siya sa pocket or sa spoke. Pocket ang tawag dito, no? Pocket. Itong bilog, spoke yan, no? So winch ito, itong mga to, yan, winch. So pocket, yung kwadrado, ito spoke, yung bilog, ito winch. I hope na tama, no? Naalala ko pa. And then gawin nyo lagi kapag nag-chain kayo, ito dapat nasa loob, wala dito sa labas, ano, nandyan sa loob. Pero pwede naman siguro yan kahit saan, pero yun ang advice, eh. So yan, pagka na-secure nyo na rito, para mahihila nyo ron at dun nyo higpitan sa isang side lang, para hindi kayo pabalik-balik, just in case along the way kailangan nyo higpitan. So the way to do this, ganyan. So ilalagay ko lang din dito, no, sa loob ng pocket. Pwede nga ganyan yan, yun, pero hindi na, okay lang yan. Dito ko na lang ilalagay. So kanya-kanyang teknik yan para mahigpitan. Yung iba ang ginagawa, lalagyan muna dito, tapos ikakabit dito, lalagay dyan, tapos kakabit, tapos hihilahin. Ako, meron iba akong technique na iba akong ginagamit. Ang ginagamit ko para mahila yan, ito, nutol na strap, para mahigpitan ko siya at mahila. Para lang nag-i-strap ka. So sabit mo dyan, no? And then gagamitin mo ang power of winch para mahila yan, no? So yan, dito. So para ka lang mag-i-strap, no? Mahihigpitan na yan. So improvise lang to, itong ginawa ko na to, no? Kasi binder ang gamit namin. Pero kung yung ratchet na ganito sana na panghigpit, na hihigpitan nyo kagaya ng ginagamit ni Pinoy Tracker, sa amin kasi binder ang tawag dito, no? Ito binder to. So ito sniper bar, no? So higpitan lang natin yan. Ayan. So ayan, oh, hinihila niya na, di ba? Oh, ayan. Habang hinihigpitan ko to, nahihila yung chain. Ayan.
hilahin natin mabuti yan kasi parang mataas yan eh, yung part na yan eh. So talagang hihilahin ko yan para sure ball na hindi tayo overheight. Yan, I think that would be enough, no? So para ma-secure mo yung chain, ito, no? So ito yung magiging poste kung saan siya ma-secure, no? So kuha ka ng isang binder. So may ipit to, no? Okay lang. Okay lang yan. Ito may ipit. Ayan. Then ito, dito. And then, ipitan natin yan. So kailangan natin ng sniper bar para may leverage tayo. Para mahila yan. So yan. Ayan, ganyan. There you go. So kita nyo yan. Higpit yan, no? Then salisin na natin to, hopefully maalis yan. Ayan. So pag ito naipit, meron naman tayo dito pagtanggal yan. Ayan. Okay. So dalawa na lang and then we're good. So ito, isabit nyo lang yan kung saan safe. So dalawa na lang at matatapos na tayo. So dito na tayo. So yung sa mga gustong mag flatbed, ano, yan, isa yan sa mga pwedeng makita nyo na pwedeng gamitin later on, ha? Iba-iba yan eh, kung meron kayong equipment na panghigpit nito, no, na iba, and then yeah, pwedeng yung gamitin yan. So I think that's enough. Yan, tapos na tayo mga kapatid, ano? Higpit na yan lahat. Halagyan na lang natin ng binder lock. So dito yung binder lock natin. Kailangan meron yan. Pagod talaga pag mag-chain ka. Pagod ka talaga basta nag-chain. Ano yan? Basta nag-chain ka talaga din mamamasahe ka. Tapos naman na tayo, so okay lang yan.
Malapit na rin tayo sa yard. Mga 5 hours drive. Nandun na tayo. Good evening mga brother, mga kapatid, ano? Malapit na tayo sa yard. Parang 3 kilometers na lang, ano? Sa wakas, inabot na tayo ng dilim. Kasi yung mga chains kanina, lumuwag siya, so kailangan kong higpitan uli isa-isa. Kaya ano, 2 beses. Ewan ko ba, mahigpit naman na yung pagkakaano ko, pero ganyan talaga yan pag crash cars. Pagka naaalog sa kalsada, gumagalaw. So kailangan talaga from time to time check para ma-sure na ano, mahigpit pa rin. Tsaka nakikita ko rin dito sa side mirror na humahampas-hampas yung chain, ibig sabihin lumuwag na. Pero okay lang dahil nandito na rin tayo sa ano, malapit sa yard, ano. At the So roundabout, take the third exit to Highway 3. patapos na rin tayo ng run na ito. Iuwi ko lahat, pati mga gadgets na ginagamit natin sa biyahe, iuwi natin lahat yan para wala tayong alalahanin, ano, dito na maiiwan sa ating truck. Inabot lang tayo ng ano, no, 2 nights and 3 days sa run na ito dahil malapit lang, dyan lang naman to sa Saskatoon. And then pick up ko dyan sa Saskatoon din, sa Weyburn. Kaya ano lang, 2 gabi lang tayo sa kalsada. Ang dami pang ang food dyan eh. Hindi ko na-estimate na mabilis lang pala tong run na to. Ayan, familiar na tong area na to sa inyo. Yung Wildwood Transport, yan. Yan. Puro ano rin na oversized load din palagi ang load dyan sa company na yan. Hindi ako natanggap dyan, nag-apply ako dyan dati. Hindi ako natanggap. Mataas ang ano nila dyan, standard nila. 2 years experience o 3 years experience pala. Kasi oversized load lagi ang mga yan. Farm machinery ang load ng mga yan lagi. So yan ang company natin sa kanan. Papasok tayo. Hindi ko natitimbangin to. Ibabalik ko lang yung tarp, then doon ko to ipaparada eh. So kailangan ko pumasok muna dito dahil babalik ko yung tarp. Tsaka tayo pupunta ng West Yard para i-park o i-drop itong trailer, no? Ano ba ngayon? Webes? May babiyahe ba? Babiyahe yata. Okay. Kunin lang natin itong ating... Ano ba yun? Nalaglag.
Lamig. Welcome home. Natin to dito. Alaman natin kung ating ID. So kita-kita tayo dun mamaya sa West Yard pag ila-drop ko na tong trailer. Ayan mga kapatid, ano, dito na natatapos ang run na ito for this week, ano. Ayan na, i-drop na natin yung trailer and then magkita-kita tayo after 10 days. Pwera tong darating na week, no, February 3 to 10, 11, 12 hanggang 12, maximum hanggang 12 naka-vacation tayo, no. So maaring sa 12 babiyay na tayo or 13. So kita-kita tayo uli sa susunod na biyahe ng buhay. At huwag niyo pong kakalimutan mga kapatid, mga brother, ang palagi kong sinasambit, palaging na ang mata ay nasa kalsada at ang kamay ay nasa manibela. Isang magandang gabi. Manibelang Pinoy po.